tuloy doon sa verse 13. First Timothy chapter 6. But thou, man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, unto which thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I command thee in the sight of God, yun, who maketh all things alive. Ibang ano dyan eh? Chapter. Saan yan? Sa verse 13. Verse 13 to eh. Verse 13. I give the charge in the sight of God, who quickeneth all things. Kaya lang, dahil sa mali ang ating nadinig, walang halaga sa atin yan. Nagkanyang bubuhayin ang lahat ng bagay. Ang atin kasing nalaman, bubuhayin niya, totoo, pero yung iba, walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Hindi lahat talaga mapunta ng langit. Alam niyo mga kapatid na ang salvation is given to us in order to escape hell. Salvation of grace is not given to us in order for us to escape hell and to enter heaven. Transformation ito kapatid. Ang salvation is a progressive transformation. Progressive. Unti-unti, mga kapatid. Unti-unti. Kasi ang nais ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay kanyang bubuhayin. Who quickeneth all things. Sa akin dito, making all things alive. Hallelujah. Kaya lang, walang halaga ang ating tayo nga parang, hindi totoo yan, na kanyang bubuhayin. Kasi, parang walang halaga dahil ang akala natin, bubuhayin niya ang lahat ng tao, pero mayroong mapuntang impyerno sa walang hanggan. Dahil mali ang ating pagtanggap doon sa judgment ng Panginoon. Ang judgment ng Panginoon is not punitive, but it is remedial. It is corrective. Wala pa ang judgment ng Panginoon na para patayin ka. Wala po. Ang judgment ng Panginoon, pagturuan ka upang ituwid ka. Hallelujah. Kasi ang purpose niya, kanyang bubuhayin ng lahat ng bagay. Amen. Sa Diyos kasi walang kamatayan eh. Pumasok ang tao sa kamatayan nung tayo pinurba doon sa lupa. Ba? Sa Diyos walang kamatayan. Kaya pag dumating tayo sa susulan talaga yung pagkatawag, the fullness talaga ng pagkatawag sa Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya dito sa verse 20, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Hawakan mo ang buhay na walang hanggan, which thou art also called. Ang lahat ng tao ay tinawag para sa buhay ng walang hanggan, sapagkat Diyos ang ating hantungan, kapatid. Sa Diyos tayo nagmula, sa Diyos tayo magtatapos. Kaya kaiba talaga ang ating pakinggan ngayon, mga kapatid. Kaiba talaga. Kaiba talaga. Kaya makapagpuri ka sa Panginoon, masamba mo ang Panginoon sa kanyang pagka-Diyos talaga. Siya ang pinagmula ng lahat ng bagay at siya ang katapusan ng lahat ng bagay. Kaya nga, siya ang una at siya ang katapusan. Walang katapusan sa impyerno, kapatid. So, mali natin nanilig na mayroong mga tao na mag-spend sa the whole of their life in eternity doon sa impyerno. Hindi po totoo. Hallelujah. Kaya napakalaking bagay ito na ating nalalaman ngayon. Ito pala ang tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang lahat ng tao ay pupuhayin. No matter kung anong pinagdaanan mo. Kung ang pinagdaanan mo ay napakasikip na daan, subit. Pero ang dulo niyan, buhay ko lang yan. Amen po mga kapatid. Kasi, tingnan mo ito. Ang God from, ano to yun? Genesis chapter 2 verse 7. Tingnan natin itong verse na ito mga kapatid. Genesis chapter 2 verse 7. The Lord had formed. Okay? And the Lord God formed man in the dust of the ground. Diyan nagsimula ang kamatayan. Amen? Diyan nagsimula na patay ang tao.
sa material. Kasi ang tao, nung tayo lumabas sa kamay ng Diyos, mga kapatid, tayo ay wangis niya. Subalit wala pang katawan. Amen? Because we are spiritually created by God. There's no body. When man came out from the hands of God, purely spirit siya. But not tested, not proven. So, ang tao kinakaya lagyan niya ang katawan. Pero doon sa katawan na yung mula sa lupa, doon pupurmahin ang Diyos ang kanyang nature. Amen pa ba? So ito, akala kasi natin, nung basahin natin yan, kasi Old Testament na history na yan, nangyari na yan, hindi. Proseso yan yun. Yung formation man, informing man from the depth of the ground, is still progressively done yan, mga kapatid, sa ating mga buhay. Pinupurma ng Diyos dyan. So ito pala, kung mayroon kang talagang spiritual na pangunawa, lahat ng dinadaanan sa tao ngayon, kapatid, negative man at positive, may kinalaman ito sa Diyos na ipinurma niya ang kanyang wangis at ang kanyang larawan sa ating mga buhay dyan sa alikabok ng lupa. Hinan ko ba? Kaya, kung mayroon kang ganitong pangunawa, mga kapatid, kung basahin mo Matthew chapter 24, nung sabihin ng Panginoon na nagyabang yung mga disipulo, when Christ came out from the temple, kasi si Kristo talagang masugid siya tagasunod ng batas bro. Si Kristo. Lahat ng batas natupad niya eh. Siya lang mga natupad. Hindi tayo. Kaya doon siya sa templo, kasi yung templo, doon yung spiritual nila eh. Yun yung pinaka lugar nila kung saan doon idadaos yung kanilang pagsamba sa Diyos. Nandun si Kristo. Doon siya sa templo, mga kapatid. Bagamat wala na doon ang Ark of the Covenant, sapagkat doon para sa Old Testament na wala na yung Ark of the Covenant eh. Wala na ang presence ng Panginoon doon. Kaya yung mga pare doon, nagmi-minister yung wala ka Ark of the Covenant. Hallelujah. Kaya nung siya lumabas muna sa templo, nung sila lumabas, mga disipulo naglapitan sa kanya, Panginoon, tingnan mo yung mga gusali ng templo. Kasi ang templo, hindi lang isang templo, gusali yung marami. Kung ating tingnan, representation yun, spiritual, ano lang yung kapatid eh, mayroong spiritual implication doon sa templo. Ngayon nalalaman natin, ang tao ay ang templo ng Diyos. Amen mo? Direkta kagad. Pangunawa mo ng tao, templo, yung pala ang nilarawan sa Old Testament na templo physical. Tao pala yun. Hallelujah. Kaya nung siya lumabas sa templo, I'm speaking about the old temple, mga kapatid, the old physical temple. Sa panahon ni Jesus, yung templo na yun ay binilid ni Herodes. Si Herodes sa Idumean, hindi siya. Tingnan mo ha, si Herodes, sino ba si Herodes? Herodes ay hari? Hari ng Israel. Subalit, sa halip na ang hari ng Israel ay isang Hudyo, Idumean si Herodes. Bagamat kung ating i-trace yung mga lineage ng mga kapatid, ang Idumean is coming from Lot. Si Lot ay kapatid ni pamangkin ni Abraham. Pero doon kasi kay Abraham tinawag eh, hindi kay Lot. Kaya ang naging hari sa Israel, sa halip na Hudyo, Idumean. At upang ma-please ang mga Hudyo sa kanya, yung templo na yun na wasak sa Old Testament mga kapatid, kanyang nireveal para maging mabango siya sa mga Hudyo. Pero doon pa rin dinadaos yung kanilang ceremonial, mga ceremony nila, religious ceremony sa Israel. Nandoon pa rin yung priesthood, nandoon pa rin lahat. Nandoon yung tithes, nandoon sa Old Testament. Kasi buhay na buhay pa yung tithes sa panahon na yun eh. Nung sila lumabas, sabi ng mga disipulo sa kanya, Panginoon, tingnan mo yung templo. Napakaganda. Anong sabi ng Panginoon? Sino ito sa chapter 24, Matthew chapter 24. Sa verse, hallelujah, tingnan muna natin mga kapatid para makita natin ito. Iba na yung pangunawa eh. Verse 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings, plural, the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, sinusugurado ko sa inyo, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. So, ibig sabihin, ang pinakita ni Kristo sa kanya, ito yung katotohanan. Nagandahan niya sa templo niya.
Na yung templo na yun, nag-represent lang sa tao. Ang tao pala, sa spiritual, mga kapatid, talagang sisirain itong buhay nito. Ibig mo ba? Tama yung sinabi niya. Tama yung sinabi niya na maglingkod tayo sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay na tinatangkilik ngayon, hanggang dito na sa lupa ito. Ibig mo ba? At always bear in mind, mga kapatid, na ikaw ay created na walang kamatayan. Ilagay mo yan. Ang kamatayan na sa laman na. Amen? Ibig mo, mga kapatid. Ang kamatayan na sa physical na laman lang. Pero espiritu mo hindi mo kamatay. Yun yung totoo. Yung totoo natin. Yun yung real na tao. Yung espiritu natin. Amen? Kaya nga, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Flesh and blood speaks of the life of Adam. Speaks of the physical man, mga kapatid. And flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi talaga siya pwedeng magmana sa kanila. Kaya dito, ang pinag-usapan dito, sa Matthew chapter 24, is the physical temple, which speaks about the old man, which speaks about the life of Adam. The kingdom of man, kumbaga, ang kaharian ng tao, versus kaharian ng Diyos. So, pinag-usapan nito, ang buhay ni Adan at buhay ni Kristo, sapagkat si Kristo nagsimula sa kanya ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Kaya magtaka ka, pagdating sa New Testament, hindi po gospel of salvation ang pinipreach ni Kristo. Si John the Baptist, pumunta sa libutan nito, it's not the gospel of salvation they're preaching. Ang pinipreach na gospel of the kingdom of God. Wala ka itong mababasa na gospel of the salvation. Na ngayon, yun ang pinipreach kayo ng mga pastor. Tapos mayroon mga procedure, mayroon ng mga... Naano ko yung General Macanas sa TV. Mayroon siyang ABC na salvation. Accept. Ano mo yung believe? Tapos, kasi yun yung mga yun yung mga procedure natin mag-preach tayo. Pero hindi po ganun. Hindi po ganun ang pinipreach ng Panginoon, mga kapatid. Christ, John the Baptist, Paul, silang lahat, they are preaching the gospel of the kingdom of God. So pinag-usapan dito, ang kaharian ng tao, which speaks about the life of Adam, which speaks about us. Hallelujah! And the kingdom of God. Hallelujah! Kasi, sabi ni Kristo, maniwala kayo sa akin. Sabi niya, ito yung pinakakatotohanan. Walang bato na nakapatong sa bato niya sa templo niya na hindi sisirain. Amen? So itong buhay na ito, hindi mo natin. So pagkatikita ng templo niya, yung pala ay representasyon lang ng tao. Amen ba? So ating ipatuloy mo. Sabi niya, I said unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? Sabihin mo sa amin, kailan ba ito mangyari? Ano yun? Yung sinabi niya, walang bato na nakapatong sa templo na yan na hindi sisirain. So katapusan ng templo na yun, ibig sabihin, masakit yung templo. The end of that physical temple is coming. Hallelujah! Kaya nga yung end na sinabi ni Kristo, yung mag-persevere unto the end shall be saved. Hindi po yun mag-persevere sa mga ano na sa libutan. Sa mga, di ba, yung mga kung anong mangyayari sa libutan, lindol, ang dagat ay, di ba magtataasan ng dagat na masisira ito sa libutan ito? At pag ikaw ay manatili daw, you will persevere until you will be saved. Hindi po yun. Ang end na tinutukoy doon, ang end sa kaharian ni Adan, ang end doon, ang end sa buhay ng tao sa physical. Sapagkat ang kingdom of God ay siyang ipinipreach sa buong libutan, ang the end shall come. Hallelujah. So tingnan mo dito, mga kapatid. When shall these things be? And what shall be the sign of his coming? So nirelate dito, yung end of the temple, ang coming of Christ. Hallelujah. Kasi yung end, yung katapusan ng templo ito, maraming nananasan ng templo ito, makita natin sa Revelation, ang dami mga, di ba? Yung patayan, kita lalig, lahat ng yun, ay may relasyon sa pagdating ni Kristo.
Hindi pagbabalik, kundi pagdating ni Kristo sa libutan muli sa pagkita ng buhay natin. Hallelujah. Salamat talaga sa Panginoon mga kapatid. Kaya iba talaga nakita ng prophetic. Iba talaga yung, hallelujah Lord. Talagang, tulog na tulog ang mga kapatid. Tulog na tulog kasi ang reliyon. Physical lang interpretation. Diba? Puro takot ang dulot sa tao. Mayroong impyerno na natili. Mayroong hell mga kapatid. Mayroong traditional hell. At mayroong scriptural hell. Ang scriptural hell is that punishment without end. Ang scriptural hell mga kapatid is to correct you. Pero ang traditional hell will remain until the end. At doon ang tao, walang hanggang. Biro mo yun. Parurusahan ng Diyos. Ang Diyos ng pag-ibig mga kapatid. Parurusahan niya yung tao na likas sa kanyang wangis sa kanyang larawan. So walang hanggan. Imagine that. Contrast. May Diyos. Kung si Hitler mga kapatid yung mamatay tao, ang paraon na yung mamatay tao, hindi makakumpara kay Kristo kung si Kristo ang papatay doon sa mga, kasi walang bilang yung mga tao na yun eh. Ang dami. Pero mo only 2% will be saved. Yung 90% makapatay ni Kristo doon, sumasigit mo sa kay Hitler. Ako mga kapatid. So ang ating presentation natin sa Diyos doon sa mga tao, monster siya. Hindi talaga siya Diyos na pag-ibig. Ayaw ko itong mga pastor na ito kung hindi sila nag-isip, mga kapatid. Buong tapang, ayaw ko kung sila naniniwala sa presyo nila. Biro mo yun, ang Kristo na punong-puno ng pag-ibig. Ang Kristo na walang sukat yung kanyang pag-ibig, kapatid. Sapagkat absolute siya eh. Walang sukat yung kanyang kapatawaran. Ilang beses ko mapatawarin ang aking kapatid na kasara sa akin. Walang hanggang kapatawaran sa Kristo. Sapagkat yun siya. Ang kanyang awa at habak ay walang hanggan. Walang measure. Ang kanyang biyaya ay is without measure. Tapos yan ay pinipress natin ng mga kapatid. Na Kristo ito pag natin ang parang wala ng awa, wala ng habak sa tao. Kahit anong iyak ng tao doon sa impyerno, maniwala ng Diyos, parang tinakpan niyo na tayo sa iyak ng tao doon. Hindi pala totoo. Susi. I think Pastor did front the teaching, yung to fear the audience. Pinafront nila yung teaching na yun about hell. Na talagang dinidin nila na pupunta ka sa impyerno, may impyerno, walang hanggang kaparan. For the people to stay in the church, para matakot sila na, ay kailangan mag-church kasi kung, I think para mahawakan sa leg yung tao. And at the same time, doon na rin nila iikot yung teaching nila, no, kapag hindi ka nag-tithes, verse ka. Yung kukonsensyahin ba yung audience? Kinukonsensya eh, para hindi sila mawala, pero wrong. Correct. Kasi nga, takot. Ito yung sinabi ng doktor. Ang purpose na yun, para makontrol ng tao, makontrol ng tao. Yeah. Katulad yun doon sa kay Hageo at sa kay Perez. Naalala niyo yun, si Hageo at si Perez, mga kapatid. Nung nakuha ng mga Israelita ang arte doon sa mga Philistines. Na sa halip na pasanin ng mga pare ang Ark of the Covenant, na nakaw na nakuha nila doon eh. Nung mamatay ang anak ni Eli doon sa digmaan. Kasi noon, yung Ark of the Covenant ay dalhin ng mga Israelita doon kipagdigma sila. So, tiyak na panalo. Pero noong panahon na yun, napaka-kurap na yung priesthood. Yung priesthood na sila napaka-kurap na. Dinala ng mga anak si Pinihas, mga kapatid, anak ni Eli, kurap masyado. Wala naiwan sa mga senador ngayon at sa congressman. Bro. Question, Pastor. Sige bro. Di ba, hindi naman siguro nagsimula yung mga selective salvation nung sa panahon ni Kristo, di ba? Wala selected doon. O kasi, ano ko kasi, nalaman ko na yung elective sa kanan elective kind of salvation coming from the two persons lang, Calvinism sa Arminianism. Correct. Di ba, Pastor? Correct. O, yung Calvinism, Parehas na selective. Parehas na selective. Pero yung kay Calvin, mga kapatid, maaring may security ka
pag ikaw ay elected, O elected. mayroong elected para sa impyerno, mayroong elected para sa langit. O ginawa niyang ginawa niya si Kristo ginawa niya yung Diyos na ang salvation na inaano ng Diyos is elected. Oh. Oo. Kaya mo, si Calvin, ano siya eh, naniwala siya sa biyaya. Si Arminian, theory ni Arminian, naniwala siya sa gawa. Gawa at biyaya. Pero pareha sila, may selected para ng langit, mayroong selected para sa impyerno. Sabi ni Calvin, pag ikaw ay elected para langit, darating na lang sa punto ng buhay mo na ikaw ay manigod sa Panginoon. Pero pag ikaw ay elected para impyerno, kahit anong gawin mo, kahit doon ka masibano ka talaga, So that's unfair. impyerno ka talaga. Wala kang magagawa kahit pa anong bilang bisis mo patagapin ng Kristo sapagkat ikaw ay elected para impyerno. Totoo kaya yun mga kapatid? So wala nang saysay si Jesus na namatay sa cross, my God. Totoo yun bro, wala sa umpisa. Wala eh, kasi God is the respecter of men. Kaya nga, the gospel of the kingdom shall be preached upon all nations. Hallelujah. Yun lang ang pag-asa. Pag-asa yung gospel of the kingdom mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon talaga. Iba ang ibanghilyo ng Diyos. Totoo talagang ibanghilyo. Na hindi siya nagtatangi ng tao sapagkat iisa ang tingin ng Diyos sa tao. Amen. Happy words. Iisang buhay ang nananalaytay sa atin mga kapatid. Gusto ba kayo, Pastor? Di ba yung na last scene yung Ark of Covenant nang masira ang templo ni Solomon? Oh, Yun ba yun, Pastor? yung hindi ko marinig. Yung Ark of Covenant, di ba Oh. napatay yung templo si Solomon? Oh. Made of gold. Tapos doon nila nilagay yung Ark Yung of Covenant. Oh. Tapos di ba sinira yun? Sinira ng mga Babylon, no? Ng mga Babylon. Tapos sa nalalaman ko doon na huling nakita yung 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 Ark of Ark of Covenant. Totoo yun. Sinadya kaya yun ng Panginoon, Pastor, para sa pagdating ni Kristo siya. Wala kasi ang Ark of the Covenant is Christ. Wala na eh. Tapos na yung na yan eh, mga kapatid eh. Kailan matapos? May spiritual application yung Ark of the Covenant. Kaya nga covenant making God ang Diyos eh. Covenant making and covenant keeping God ang Diyos. Siya nakikipag-covenant. Yung Ark of the Covenant na yun, mga kapatid, nag-represent na yun sa presensya ng Diyos na doon sa Holy Holies. Kaya pagpasok ng clouds of glory, papasok siya sa Holy Holies, doon siya sa Ark of the Covenant na natili. Pero pagdating doon sa sinabi mo, pagdating sa nung sila ay girahin ng mga Babylonian, ni Nebuchadnezzar, di ba, binihag sila si Daniel, binihag sila, yun yung mga panahon na yun, binipisak yung kanilang mga mata, mga kapatid, at sinira yung templo. Hallelujah! Pero yun ay may mga spiritual implication nga. Pagdating sa New Testament mga kapatid, pagdating sa New Testament, may templo pa rin. Kasi doon talaga yung religious ceremony na kanilang iniheld, yung na yun. Pero wala na yung tabernakulo doon. O wala na yung Ark of the Covenant doon. Wala na. Bakit? Sapagkat yung mga pare nga doon ng ministerial reforms na corrupt. Although nandoon yung kanilang tawag pagiging pare, pero hindi na magampanan yung kanilang pagiging pare talaga sa tawag. Doon sa Levitical priesthood mga kapatid. Sapagkat mga kurap na nga. Ang isang prueba, hindi na kilala si Kristo. Pinipreach nila si Kristo na mayroon darating ni Messiah. Pagdating ni Kristo, hindi na tanggap si Kristo. Pinatay pa na si Kristo mga kapatid ng mga pare. Di ba mga pare nagpapatay kay Kristo? Kaya ito, tandaan ninyo mga kapatid. Ang ating number one enemy is not the outside world. Yung mga tao mayroong salita ng Diyos, pero hindi na nanunuan. Hindi na mauunawa ang ating dalang mensahe. Sila talaga ang number one natin kasi offending para sa kanila itong preaching nito. Sisira sa kanilang pundasyon ng church. Sisira talaga. Pero ang kaligtasan ay ilan-ilan lang. Mayroong impyerno, mayroong tithes. Grabe mga kapatid. Hallelujah. Tapos nandito tayo nagpipreach doon. Dito tayo tithes. Hindi sila matutuwa sa preaching natin. Nag-preach sila na ilan naman ligtas yung tatanggap lang at hindi ka tumanggap punta ka impyerno. Nandito tayo nagpipreach at
Hindi kanya na kaligtasan ay mula sa Diyos. At ang lahat talaga ay mga ay talagang Di ba nandun yung pastor sa Hebrews 10? sa Yung tungkol sa kaligtasan ng tao. Oo. Sa Hebrews 10, di ba? siya ang ultimate sacrifice ng Kasi si Jesus Christ nag-fulfill lahat yun, di ba? Kaya nga, shadow of good things to come kasi. Ang good things to come kasi si Kristo. Ang lahat ng rituals, Old Testament practices, sufferings, offerings, and law of Moses, mga kapatid, ang katuhunan doon ay si Kristo. Kaya nga, anino yun sa mga mabubuting bagay. Ngayon, kung sabihin na, ano yung mabubuting bagay? Ang Panginoon na nag-define ito, mga kapatid. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So kung anino ang mabuting bagay, mga bagay ng Diyos ito. Amen? Kaya nga dito sa Hebrews chapter 10, ito yung sinabi mo mga kapatid. Dito sa chapter 10, sabi niya, the law having the shadow of good things to come. Anino na talaga siya? Kaya mo dito, sabi na, for the law having a shadow of good things to come and not the very image of the thing. Sabi na, can never with those sacrifices which they offer year by year of the Lord make those who come to it perfect. Hindi mo maging talabutas, hindi kailangan si Kristo. Mayroong tutupad talaga sa mga bagay na ito na ginagawa ng batas. Kaya dito sa verse 10, by which will we are sanctified, sabi niya, I come to do thy will, O God. Ang aking pagpunta dito sa libutan, kalooban mo ito, Panginoon. Ang aking kamatayan ay kalooban mo. Biro mo yun? Hallelujah! Puro talaga plano ng Diyos. Kaya tinan mo dito mga kapatid. Then said I come in the volume of books, it is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offerings of sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure in them, which are offered by the law. Then said I come to do thy will. He taketh away the first, that he may establish the second. Biro mo kapatid. Ano yung kanyang alisin ng una? Doon sa Old Covenant. Lahat ng mga practices sa Old Testament. Lahat ng mga sacrifices sa Old Testament. Kasama doon si Adan. Hallelujah. Kasama doon. Kinakailangan mo matapos yun. Sapagkat hanggang hindi matapos yun, hindi na tayo yung bago. Hallelujah. Kaya sabi niya, by which will we are sanctified. Yung kalooban niya ng Diyos na pinadala siya dito sa libutan upang mag-offer ng kanyang buhay. Alam niyo ba mga kapatid, yung offering ni Christ doon sa cross, yun yung identification ni Christ sa humanity. Nagkipag-isa talaga siya. Kasi siya yung word that was with God from the beginning Amen ba? Siya yung salita ng Diyos na hindi pwedeng hiwalayin sa Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kanyang pinadala kanyang anak. At doon sa kalooban na yun, sabi niya, by which will we are sanctified. Walang alam ng tao, walang bahagi ng tao dyan. Yung kalooban ng Ama at yung ginanap ni Kristo, yung kalooban na yun, yung kaligtasan ng tao. Or else, mabagsak tayo doon kay Cain. Nagtiwala, di ba? Ang church yun ngayon. Nagtiwala sa kanyang gawa. Nagtiwala sa kanyang magagawa na meron siya magagawa sa Panginoon. Hallelujah, kapatid. Praise the Lord. Sabi niya, by which will, yung will ng Diyos, pinadala siya, mamatay sa cross, maging offering siya sa kasalanan ng tao. Kasi wala ibang kaganap dito Wala kasing ibang perfect, ang Diyos lang. Hallelujah. Kaya sabi niya, by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Hindi natin maano yan, kapatid. Magigipag-dispute sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, and every priest standeth daily ministering and offering often the same sacrifices which can never take away sins, but this man, sino yung tao na yun? Si Christ. But this man after he had, kasi di ba may Son of God, Son of Man. Itong mga title na ito, kapwa si Kristo ito Amen? Yung Son of God, he came from the Father. Siya talaga yung Word. But Son of Man, siya yung likha sa alubog na lupa. Siya yung likha in the first place, siya yung likha sa kanyang wangis. Si Kristo lang ang wangis ng Diyos. Pero ang pinaka-good news, hallelujah, kung paanong karga-karga natin ang wangis ni Adan, ang lahat ng mayroong kargang Adan, mga kapatid, ay kakargahin na si Kristo.
Yun ang pinakamabuting balita doon. Sino lahat ng bumagsak ng kayanan, lahat ng namatay ng kayanan, bubuhayin dito kay Kristo. Because He makes all things alive. Hallelujah. Tingnan mo ito mga kapatid. Sabi niya, but this man after he had offered one sacrifice for sins, isa lang para sa kasalanan. At yung pag-offer na ay walang hanggan. Sa verse 11 mga kapatid, sabi niya, verse 12, but this man after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Pero mo naghihintay na lang siya. Kasi nga may relasyon ito, God forming man from the dust of the ground. Hallelujah. At ang lahat ng tao ay manikluhod sa kanyang harapan. Doon matutupad yung sinabi ng Panginoon, I have sworn by myself, Isaiah chapter 45. Ako po ay nanumpa sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na every knee shall bow. Yeah. Amen. Biro mo yun, nanumpa siya sa kanyang sarili. Tapos ating parang pinasinungalingan yung mga bagay na ng lahat ng tao ay lulun. Salamat Panginoon, hallelujah. Salamat Panginoon. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, and henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Ang tao ang kalaban eh. Pero ang lahat ng tao ay ilagay niya sa apakan ng kanyang papa. Everyone will be subdued unto Christ. Hallelujah. Kaya nga, itong sinabi sa Matthew chapter 24, the end shall come. Ito yung katapusan sa buhay ni Adan. Sa pamayagbag ni Adan sa buhay ng tao. Amen. Amen. Hindi baguhin si Adan ha. Kasi si Adan kailangan talaga mawala. Because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero itong mayroong natural at mayroong spiritual, akala natin magkaibang tao ito. Hindi. Itong natural na ito ay mamatay, pero nandyan yung spiritual, dual personality ng tao. Yes. Amen? Nandyan yung natural body at mayroong spiritual body ng tao. Why? Because Christ is in you. Yes. Amen. That is the hope of our glory, mga kapatid. Yan ang pag-asa natin kalulatian. Yeah. And the glory which that I receive from you, I will give this glory unto them. Kaya pala dalawang mukha natin. Dalawang mukha. May mabait ka bukas. Maganda yung pastor yung Dalawang mukha natin. yung sa Hebrew 10:19 pastor pastor. Ang ganda ng sinabi doon eh. Tungkol sa kaligtasan. Pero nature eh. Talagang adan tayo. Hebrews chapter 10, verse 13. Verse 19. 19? Oo. Having therefore brethren boldness to enter to the holiest of all by the blood of Jesus. Kasi yun yun, di ba? Naalala niyo sa Revelation chapter 4. Ang revelation is not future event. A revelation is a present reality mo. Nangyayari yan sa tao. Ngayon. Yeah. Ngayon. Kasi ang pagpahayag ng Panginoon nga, ang kanyang pagdating, pagpukita, diyan nga sa tao. Yeah. He will be coming back into this world through you. Eh sabi ng sa Revelation 24, come up hider. Akala mo yung come up hider, i-rapture tayo sa langit. Hindi. Kundi ang ating mga consciousness, mga kapatid. Kinakailangan dadive ka. Yung come up is going deeper. Kung gusto mong aakyat sa langit, magpakalalim ka sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa mga tuloy na walang iba. Walang iba kapatid. Baka punta ka sa langit, kung yung relasyon mo sa Panginoon talaga, lubog na lubog ka sa Panginoon. Kaya yung sabihin ng Panginoon sa kanya, kapabhider, sabi niya ka dyan. Narinig na ni Jan yung tinig ng tinig sa kanya, parang trumpeta. Sabi niya, umakyat ka dito. Hindi, akyat po ito physical. Kundi yung ating mga consciousness, hindi na kailangan maging spiritual ang ating consciousness. Kaya nga, ang sabi dun sa Ephesians chapter 2, we are seated now in the heavenlies. Ngayon pa lang, tayo nakaupo na sa langit. Ngayon, our citizenship is in heaven, not future. Ang ating pagiging maninirahan ka sa langit, sabi niya, at doon sa iyong paninirahan sa langit, ngayon, hintayin mo yung iyong tagapagligtas.
Pero mo, yung paghintay pala sa ating tagapagligtas, kinakailangan nasa langit ka. Pero not langit na physical, kung naging spiritual ang buhay mo. Hallelujah. Dito sa verse, having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood. Alam natin yung holiest kasi mayroong outer court, mayroong holy place, mayroong most holy place. Yung isang buong tabernakulo mga kapatid, yun yung bahay ng Diyos. Nandun yung outer court, nandun yung holy place, nandun yung most holy place, yun yung holy of holies. Pero doon sa tatlong parte na yun, ang pinakadako na nandoon talaga ang presensya ng Panginoon, yung most holy place. Kasi nandoon yung Ark ng Covenant. Speak about bodies of the Spirit. Oo. At saka isang beses lang, sa 7th month of the year, mga kapatid, sa Feast of Atonement, papasok ang high priest doon. Hindi siya papasok doon walang dala. Ang kanyang dala, dugo. Hallelujah. At si Kristo, kapatid, ginanap niya ito. Kaya nga sabi niya, mayroon na tayong kakayahan na pumasok sa most holy place. Sapat pinasok na ni Kristo doon. In-offer na yung kanyang dugo mismo. Kaya nga wala na ngayong holy place, di ba? Wala na doon yung tabernakulo. Wala na doon yung Ark of the Covenant. Pinunit na yung tabing ng templo. Sapagkat wala na nga doon yung presensya ng Panginoon, kapatid. Doon sa templo na yun. Nandito na sa spiritual na templo. Wala iba ko din tao. Kaya sabi niya, having therefore brethren to enter into the holiest of all by the blood. Wala talagang iba. Hindi siya makita ng itong gagawin ko, itong gagawin ko. Hindi po. Makapasok ka sa most holy place sa pamamagitan lamang ng dugo, yun lamang ang accepted doon. Kasi siya nga ang supreme, di ba bro? Once and for all. Siya pinaka-ultimate sacrifice for sins. Hallelujah. Sabi niya, by a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Ang pinulit kasi doon, yun yung consecration ng kapatid, yung pag-alay na kanyang buhay doon sa cross, at napunit yung kanyang, ang tabing doon, yun yung naghadlang, yung hadlang doon, yung flesh. Pero pinunit na doon sa cross nung siya namatay, kaya open na. You have now boldness to enter into the most holy place by the blood of Jesus Christ. Wala na mga Wala na. Pwede na pumasok doon. Kung mayroon kang dugo, sige, pasok ka sa most holy place. Hindi ito bukas, kundi present reality ito, kapatid. Back us to verse 24, chapter 24. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming? So, pinagsama dito, kailan ito mangyari? Anong yung mangyari? Yung katapusan ng templo. Ng templo ay sisilain. Hallelujah. At kailan ka darating? Hindi babalik. Hindi I shall return. Katulad ni Douglas MacArthur. But wala kasing return sa Bible. Kapatid, kahit balik-balik tarin mo na yung Biblia. Walang return talaga sa Bible. That Christ will return? Hindi po. Christ will come. Christ will appear. Christ will be revealed. Christ will be manifested. Hindi Christ will return? No. Wala sa Biblia yan. Wala. Kasi yung Christ return, wala talagang naiwan ngayon sa kaisipan ng mga church. Na siya babalik mula sa physical na langit kasi nandun lang siya nakatago doon, babalik sa lupa. Hindi po. Hallelujah. Praise the Lord. So ang kami ng Panginoon ay may relasyon doon sa pagwasak doon sa open your spiritual understanding mo, kapatid. May relasyon doon sa pagwasak ng templo. Ang templo na yun, ang old temple ng kapatid, speaks of us. Kinakailangan mawasak ito sapagkat kung hindi mawasak ang templong ito, mga kapatid, hindi darating si Kristo. Amen po ba? Napaka mali, plain mga kapatid, ang paliwanag ng Scripture, mga kapatid. Kaya kung tayo natin mga kapatid, ito yung sinabi, take heed that no man shall deceive you. Mayroong mga deception, mayroong mga trials and testing na darating sa atin, pero sabi niya, that is not the end. Hindi pa yan katapusan. Sapagkat ang katapusan nga, kinakailangan i-preach ang kaharian ng Diyos
hallelujah, sa buong sanlibutan, kung tingnan mo dito sa verse 13 mga kapatid, at sa verse 6 sabi niya, and ye shall hear of wars and rumor of wars, and that ye be not troubled. Huwag kayong magkulumihan, for all these things must. So hindi ito nakakatakot sa mga kinakailangan ito mangyari. Amen po ba? Sabi niya, let not your heart be troubled, for all these things must come to pass. Pero bakit nakakatakot pag pinipres ng mga pastor sa atin to? Nakakatakot. Hallelujah. Sabi niya, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Pero mo, tapos ang preaching sa atin, darating ang katapusan. Wawasakin mo sa limutan. At darating ang katapusan. Hindi pa pala katapusan eh. Pero ang preaching sa atin, katapusan na. Woo! Hallelujah mga kapatid. Kaya kailangan talagang dig deeper ka talaga sa mundo. Amen. Hallelujah. Sabi niya sa verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Put in mind mga kapatid, na ang end na sinasabi ng Panginoon dito, ang pagwasak sa templo. Na nag-speak lang sa ating mga buhay, na kinakailangan wakasan itong buhay, klase ng buhay na meron tayo. Hallelujah. At sa verse 14, and this gospel of the kingdom, not gospel of salvation, mga kapatid. Tumingin kayo lahat sa scripture. Hindi po gospel of salvation. Ang pinipreach. So, and this gospel of the kingdom shall be preached in all world for a witness unto all nations. Witness sa lahat ng tao. At ang sabi niya, and then shall the end come. Ano yung end? Pag may establish ang karya ng Diyos dito mga kapatid, meaning to say, you reach the fullness of Christ, wala na ang buhay ni Adan. Hallelujah. Woo! Hallelujah! Ganun pala, pastor. Ganun pala. Kasi nga, God formed man from the dust of the ground. Amen? May oras mo ba tayo? Wala na po. Wala. Pero tama lang, Pastor. Verse 14 ka eh. Verse natapos po natin. Andun siya the end come. Yeah. Ang end come, pag mag-preach ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Amen. At ang sabi sa Kolosan, at sa Manila, itong Ebanghelyo ay preach sa lahat ng bansa at ito tanggapin ng lahat ng bansa. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mayroon pa sa sunod na yun. Pero sa sunod na kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong revelation ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat sa mga receptive hearts, Panginoon. Sa mga pusong bukas yung salita. Hallelujah. And we yearn for more, Lord God. We long for more. Lalo kang sumidhi ang aming pagnanasa, Panginoon, na makita pa ang lalim na yung salita. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Harinawa ang kanilang napakinggan ay naging pagpapala sa kanilang mga puso ngayong umaga, Panginoon. Pagpalayan mo kayo mga kapatid ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. 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 Tayo po ay dumako sa bahagi ng ating praise God. Tayo po ay dumako sa bahagi ng ating pagpupuri sa Diyos ng offering or giving. Nais ko pong basahin sa inyo ang verse na galing sa Bible, Luke 6:38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. And the other verse is
Ephesians 5:2, and walk in love as Christ loved us and gave himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. So therefore, ang nais kong ibahagi sa inyo is that si Jesus Christ ang nagbigay sa atin ng ang pakahulugan ng pagbibigay. And He gave His ultimate love for us. He gave His life for us to be saved. So in turn, we have our part to give back to God. And we can always say, we can always give back to God in three things, three T's. It's time, talent, and treasure. We can always give this all together to give back to God and to further the kingdom of God. Sa bahaging ito, tayo ay magbibigay ng ating makakayanan para sa ikaunlad ng kaharian ng Diyos. So, Amen. Hallelujah, Lord. let's pray. Father God, narito po ang aming offering. Nawa ito ay maging kalugod-lugod sa inyo, O God. Lord, gamitin niyo po ito o gamitin po ito ng aming iglesia upang sa ikaunlad ng inyong kaharian, O Lord. We praise you, we glorify you. In Jesus' name, amen. Amen. I'm coming for you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you,
let your word manifest in our lives, Lord. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Gilbert at sa kanyang pamilya, Lord, na siyang ginamit mo, Lord God, to deliver thy word. Continue, Lord, to use them mightily in your kingdom, Lord God. Para po sa amin, Lord God, na iniuna ka namin ngayong araw na ito, Lord, at para po sa aming mga pamilya, continue to bless us and let your divine protection be upon us, O Lord God. Cover us tightly with your precious blood, lalo na po sa work namin, O Lord Jesus. And also, Lord, for the food that we will be pagsasalusulungan namin, Lord. Bless this food na magbibigay nourishment sa aming body, O Lord Jesus. And bless the hands of the people that cook this food, O Lord God. And especially, Lord, lastly, sa aming meeting for today, Lord, kayo po ang manguna, O Lord God. Give us knowledge and wisdom para po maipatupad namin ayon sa inyong kagustuhan ng lahat ng activities na mangyayari this coming year, Lord. Lord, thank you, Lord, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. May message, wala? Mag-meeting naman eh. Meeting naman. Mag-closing tayo. Before mag-closing. Yeah. May announcement ba? Oh, ito po pala. Okay. Ang ating official name ng church is Father's Universal Family House Ministry Incorporated. Ang atin pong anniversary dito ay every 21st of October. Ito yung ating anniversary. Na tayo ay October. So, gusto ko lang po ipaalala sa inyo na ang ating church ay mayroon tayong ditong nakalista ng mga pangalan. Kailangan mag-abay tayo. Kasi yung ito yun, mga kasama sa ano ba yung tawag doon? Ito yung mga sinasabi na administrator or directors ng church. Pastor Gilbert, Mariby Granola, Rod Mendoza, Jose Padosa, Ofelia Patacnan, Armando Cruz, Joan Gonzalez, Reynaldo Cruz, Caitlin Cruz. So ito po yung mga names na kasama sa ano kasi ito organizational church. So it doesn't mean na ito lang ang gagalaw, but we are moving in unison din. So, salamat po sa lahat. At, Pastor, mayroon lang akong i-announce. Nakinig muna po kayo kasi di ba ang ganda ng church ng nangyayari sa church natin, talagang na-inculcate na sa puso natin na talagang itong church natin sa prophetic church, wala na tayong takot, lahat tayo ay saved, di ba? So talagang yun ang isipin, pinapabuhay natin. Ngayon po kasi, sabi nga ni Brother Rodwin, ako talaga, I'm so convicted with our moving sa church natin. Gusto ko pong i-propose sa inyo, kasi di ba yung Saturday na, itong weekend na to, di ba ito yung pinakamarami tayo na free at oras? Gusto ko sana na, halimbawa, every Saturday, yung practice before that, mag-Bible study. Kasi pastor, tingnan nyo ho, may example lang ako. Di ba, ang mga bata ngayon, 5 years old, tanungin mo, anong story ni Noah? Alam nila. Kasi tinuturuan sila. Gusto ko rin sana magkaroon tayo ng basic Bible study. I-incorporate natin sa preaching ni pastor kasi tingnan mo, pag si pastor na, yung 12 tribes, wala tayong idea. Ano ba itong 12 tribes na ito? Bakit hindi natin pag-aralan na basic? Sino ba itong mga 12 tribes? Sino ba itong mga karakter ng Bible? Sino ba ito si Noah? And then through that basic Bible study, malalaman na natin yung preaching, makaka-relate tayo sa preaching ni Pastor. Kasi minsan hindi tayo makarelate. Sino ba itong tao na binabanggit ni Pastor? Sino ba ito sa Nebuchadnezzar? Ba't hindi natin ba ko yung preaching niya? Kasi wala tayong alam. Hindi natin alam yung story ng characters ng mga Bible. Pero kung mayroon tayong knowledge about those characters, mga situational, madaling makuha paano ipapasok doon sa teaching ni Pastor. Di ba, Pastor? Halimbawa, si Joseph. Sino ba si Joseph? Wala tayong alam kay Joseph. Pero kung alam natin ang story ni Joseph, ang daling makuha ng preaching niya. Kaya pala itong
ano na to, kaya pala si Joseph, yung pinakamamahal ganito, bakit bunsong anak, pero bakit sa Bible, grabe ang ano niya, di po ba? So gusto ko sana magkaroon tayo ng ganon. Kung gusto po ninyo, yung Saturday, ibubuk natin ito, mag-start tayo ng lunch, 2 hours na basic Bible study, then practice nyo na. So hindi na tayo uwi, ano? Hindi na. Kasi mag-basic Bible study, after that, practice nyo na. May additional ng payment yan, siguro. Hindi na, yun na yun. Yun na yun. Ha? Dito po, dito, Saturday. Just Kasi di like, ba binubuk naman natin ito? Saturday pala yan. Saturday nga po. just like yesterday, last 4 o'clock ako nag-set up dito, walang problema. Kaya nga. Kasi alam niyo po, Wala naman. see, kasi pastor, alam mo, Sayang yung 50 natin. ang ganda kung mayroon tayong knowledge sa Bible. Kasi madali nating makukuha yung preaching natin. Kasi po, bakit minsan nangangapa tayo? Kasi wala tayong knowledge. Basic. Wala tayong basic na alam sa Biblia. Pero kung kahit basic may alam tayo, makukuha natin yung preaching ni Pastor. Marami sa utos namin gusto na. Di ba, Pastor? Halimbawa, Moses. Ang gagawin ko ngayon, ganito, makinig kayo, Juan, Kuya. Ganito ang gagawin ko. Kasi ang basic knowledge, mag-aaral ka naman talaga. Kahit literal, kasi nga, kailangan natin basahin yung Bible eh. Story, alam mo yun. Halimbawa, i-assign ko si Sister Rose, discuss about Peter. Sino ba si Peter? Di ba siya yung ano? I-research mo sa Bible, ito si Peter. Then, papasok na yun yung preaching. So, at the end of our Bible study, ng basic Bible study, parang mag-convince si Pastor doon sa study natin, kaya pala ito sa prophetic, kaya pala ito correlated. Ganon ang gusto kong mangyari kasi pinag-pray ko po talaga ito, Pastor, kasi nga ang prayer talaga natin, lahat tayo lumago pare-pareho. Lumago tayo pare-pareho. So, mangyayari lang yan kung lahat tayo mag-aaral, basic. So, ako po, ang gagawin ko, mag-a-assign ako na lahat tayo magre-research. Kahit lahat tayo talaga magpa-participate. Halimbawa, ngayong Sabado, i-assign ko si Kuya Arman. 12 tribes. Sino ba itong mga tao na kasama sa 12 tribes? Sino ba ito? Kasi wala tayong alam sa mga ganun. So, magre-research si Kuya, 12 tribes. Sino ba itong mga dito? Sino si Judah? Sino si Joseph? Sino si Levi? O at least mayroon tayong konting knowledge. Pag nag-discuss si Pastor, kaya pala may 12 tribe of Israel. Gusto niyo po ba yon? Ako gusto ko yon kasi talagang maano tayo, magkakaroon tayo ng knowledge, basic, ang dali ng ano. Gusto niyo yon? So ganun ang gagawin natin, lahat tayo mag-aaral. Two things. Opo. Gusto ko linawin mo kung saan yung venue. Dito. And then the second thing, will everybody be available on that? Kasi ito yung Sabado, ito yung tayo. Itong week na to, lahat tayo Ito lang sa mga Every other Saturday. Every other Saturday lang to. Huwag naman Itong week na to. week. Itong week na to kasi, Nandito tayo lahat. opo, kasi yung other week, usually ano yun eh, di ba? Kasi ito yung week sa free tayo, di ba? Anong time? Wala tayong service next week. Anong time ang gusto nyo? Hindi ako available lang. Itong week na to? Meron, dito ka eh. Dito ako umaga eh. Pero hapon wala. Hapon wala. Kasi start ako ng 4. O di mag-start tayo ng 12. Di mag-start tayo ng 12. Pero ikaw, di mag-start tayo ng 12. Bali na din yung pastoral. Bali every Alternate Sabado. na off nyo lahat, di ba? Oo. Yan. Kasi maganda yun eh. Talagang maganda to. Hindi naman lahat sa isang buwan, ilang Sabado ang... Dalawa lang po. Dalawa lang. Dalawa lang naman, every buwan. Kasi... 2 Saturdays lang. 2 Saturday. Kasi yung opposite Saturday natin, halos wala tayo eh. Halos may trabaho kami, Pastor. Oo, kaya... So itong week na to, ito talaga yung marami. Alam niyo po, talaga maganda ito. Sa amin, pastora, walang problema. Like 4 o'clock. Diba? Obligado kami Oh, Ako, tulad ko, obligado ako pupunta dito para mag-set up. yeah. Gawin po natin yun kasi napaka-important yun. Ako talaga, I believe in my heart. Kapag nagawa natin ito, na mayroon tayong knowledge about sa Bible,
Basic, yung basic. Siguro pagka, for example, yung iba hindi available ng time na yun, pwede naman na tayo mag-online din. Yeah, Online. pwede rin. So, tawag ito kahit na yung iba nasa bahay, pwede rin kumbaga. Pwede rin. Hindi na sa bahay, nasa work. O, nasa Oo. maganda na tayo ng Yes, yes, pwede. Mag-invite na lang tayo online. Yeah, Diba? oo. Pero yung kung may mga fill up ng time talaga iba, Yeah. pwede pumunta dito. Pumunta dito, Kaya oo. personal lang. Maganda po talaga ito. Talagang, So, meron ako question. Sabi niyo ba, sorry, start tayo ng 12? pwede nga, Kasi, kasi, so, ibig sabihin, i-move na ang practice natin. kasi si ano, Hindi, pagkatapos ng Bible na sinasabi niya yan, ni Pastor. pagkatapos ng Bible study ate, pag-aaral natin, Bible lesson. Kasi kung move pa tayo ng gabi, another bayad. Na hindi na ate, isang bayad na lang to. Isang bayad lang. Pag akong bahala, akong makikiusap kay Julia na yung ano natin, instead na 4, gawin natin maaga. Sayang yung bayad natin Mga eh. 2 o'clock, siguro pwede na. Sige.